Saan po ba galing ang aral ng tinatawag nilang Trinidad? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang isang aklat na pinamagatang Systematic Theology. Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakakatha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Hindi naman po siguro mahirap isipin na ang Diyos na inimbento lamang ay hindi tunay. Hindi po ba, mga kaibigan? Payag po ba kayo na ang Diyos na inyo pong paglingkuran ay inimbento lang o hindi tunay? Peking Diyos po at hindi po tunay na Diyos ang Trinidad. Kung hindi kayo marunong mag-analisa sa kanyang mga sinasabi, maaaring maniniwala kayo sa kanya. Or maaaring ang ilan sa inyo ay napaniwala na. Dahil may dalawa akong nakitang mali sa kanyang mga sinabi at tinatawag itong distortion argument. Sapagkat una, ang salitang Trinity ay isa lamang terminology upang tukuyin ang espesipikong aral sa loob ng Biblia na may tatlong persona na umiiral sa iisang Diyos. Pero hindi nangangahulugan na ang konsepto ng Trinity ay hindi makikita sa loob ng Biblia sapagkat ang Ama ay kinikilalang tagapaglikha, ang Anak ay kinikilalang tagapaglikha at ang Espiritu ay kinikilalang tagapaglikha. Ngunit malinaw din na sinasabi ng Biblia na may nag-iisang Diyos lamang na lumalang ng lahat ng bagay. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa konsepto na may tatlong persona na umiiral sa iisang Diyos. At yan ay malinaw sa chapter 1 pa lang ng Genesis verse 1 na sinabi, "In the beginning God created the heavens and the earth." Kaya nga sa verse 26 ginamit ng Diyos ang salitang pluralidad sapagkat ang Elohim na tumutukoy sa Diyos ay plural form. Kaya sabi sa verse 26, "Let us make man in our image after our likeness." Kaya hindi porket ang salitang Trinity ay hindi makikita sa loob ng Biblia, hindi nangangahulugan na ang konsepto nito ay hindi makikita sa loob ng Biblia na may tatlong persona na umiiral sa iisang Diyos. Halimbawa, ang salitang astronomy. Ito lamang ay isang terminology upang tukuyin ang pag-aaral sa kalawakan. Pero hindi nangangahulugan na walang nag-aaral patungkol sa kalawakan sa unang panahon bago na implemento ang terminologyeng astronomy. Pangalawang mali sa kanyang sinabi, nag-exist lang daw ang Diyos dahil sa pagkaimbento ng terminologyeng Trinity. Mali po yan mga kapatid. Dahil halimbawa ulit, nag-exist lang ba ang kalawakan nung naimbento ang salitang astronomy? Now, ang salitang astronomy, hindi mo makikita na nakaukit sa kalawakan. Pero may nag-exist na kalawakan bago naimbento ang salitang astronomy. Ganon din po sa doktrinang Trinity, ito ay terminology lamang, lilinawin natin, upang tukuyin ang espesipikong aral sa loob ng Biblia na may tatlong persona na umiiral sa iisang Diyos. Kaya kung pag-aaralan nating mabuti, systematically, ang Biblia, ito ay nagtuturo na may tatlong persona na umiiral sa iisang Diyos. At ang tatlong personang ito ay napakalaking ambag pagdating sa ating kaligtasan. Dahil ang Ama, sinugo ang Anak, at ang Anak ay namatay para sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu ay sinilyuhan tayo, inari tayong ganap bilang anak ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagtanggi sa konsepto na may tatlong persona sa iisang Diyos ay isang malaking pagkakamali at damnable heresy.